Nahimatay po si Mark talaga, nag-collapse po. Oo, sabi ko, baka kung ano mangyari kay Mark, dapat ay wag na muna natin papasukin. Gumawa ka na lang ng excuse letter, dadalik ko na lang sa school. Natumba na, sabi ko, abay, ang bigat mo anak ko. Natumba si Mark? Saan po natumba? Dito sa semento, buti hindi na patama. Nalaman ko yung nangyari kay Mark, kaya pumunta kagad ako dito sa kanila para kamustahin si Mark. Ano nga ba ang nangyari sa batang si Mark? Samahan niyo po ako ngayong araw at ating alamin. Magandang araw sa inyo lahat. Nandito ako ngayon kala Tatay Budoy. Kasi yung nga, bibisitahin ko sana si Mark kasi pumunta pa ako sa school nila. At may meeting daw kasi ngayong araw. Pero wala si Mark din sa school. Pagpunta ko po dun, wala siya. Kaya napapunta pa ako dito sa kanila para malaman natin kung ano yung reason bakit hindi pumasok yung bata. Pero andito si Tatay Budoy din, oh. Tatay Budoy, ang gagawa mo? Nagsisibak po ng kahoy. Wala pong uling, kaya nagsisibak na ako ng kahoy. Nagsisibak ka ng kahoy para panggatong? Panggatong po. Wala namang problema, daming kahoy dito. Opo. No? Opo. Hindi kayo problema sa kahoy, napakaraming kahoy na pwedeng kunin dito. Kumusta po, Tatay? Ito po, kailan po, dati pa rin po. Kamusta yung pangangalakal mo? Ayun po, pala po ngayon dyan si boss. At nasa Lucena po siya, nakuha ng budget. Okay, sabi sa akin kanina ng teacher ni Mark, pumunta ka daw sa school? Opo, nagbigay po na excuse letter. Ganon. At gawa po kasi nasikasa ko po agad at baka pumana si Mark ay. Ano po bang nangyari, Tatay, kay Mark? Nahimatay po si Mark talaga, nag-collapse po. Ang bigat kaya, hindi namin kayang buhatin. Nag-collapse? Oo, sabi ko, baka kung ano mangyari kay Mark, dapat ay wag na muna natin papasukin. Gumawa ka na lang ng excuse letter, dadalik ko na lang sa school. Mahirap po yan. Bakit Tatay nag-collapse si Mark? Ay, baka po gawa ng paglilinis nila nung katindihan ng init. Naglinis baga po sila nung isang araw sa munisipyo. Ito yung dahil doon sa nagawa nila? Opo. Pinaglinis sila? Opo, naglinis po sila. Para daw po malinis yung munisipyo. Parang ito yung kaparusahan doon sa nagawa nila, ganoon? Opo. Pinaglinis sila? Oo, naglinis po Pero sila. dapat sana naman pinaglinis, hindi sa maikainitan, no? Opo. Nito si Mark, oh. Ano, Mark? Nangyari sa iyo? Naliyo po ako kanina. Ano? Naliyo po ako kanina. Bakit? Ba't ka nahilo? Hindi ko nga rin po alam. Yata yung kagabi ko pong kinain. Sabi ni Tatay, baka napagod ka na sobrang ka daw dun sa ano? Oo dun nga, sa paglilinis. Baka siya nga rin po. Yung mga kasama ko isang oras dun ako po siguro mga 4 na oras po ko dun. Naglinis? Opo. Tapos di ako pinakain. Grabe naman. 4 na oras kang pinaglinis dun? Opo. Yung mga kasamahan mo ilang oras? 1 oras lang po. 1 oras? Opo. Grabe naman yun. Sobrang tagal naman. Oo nga po. Tapos hindi ka pinakain? Hindi nga po. Kahapon ho, sabi ko kumain ka muna ng almusal. At may ulam naman ho dyan. May yung si Agum ng manok. Sabi ko mag-almusal ka muna. Sabi niyang anak ko, mamaya na mama pagdating, saglit lang siguro yun. Sabi ko, baka ako anak, asawa ko, anong oras na, 1:00 na, wala pa, hindi pa nag-aalmusal yun. Pagdating nga ho, pagod na pagod. Sabi ko, magpahinga ka muna dyan. Pagka nagkain, mamaya sabi niya sa akin, mama, sakit ng ulo ko. Sabi ko, mahiga ka muna. Kaninang umaga ho, nagbihis na siya. Para pumasok? Sabi, mama, parang naliliyo ako. Sabi ko, anuhin mo ang sarili mo kung kaya mo o hindi. Kaya ko ito, mama, liyo lang to. Abay, pag natumba na, sabi ko, abay, ang bigat mo anak ko. Natumba si Mark? Saan po natumba? Dito sa semento, buti hindi na patama. Buti nga po, nandito ako, pag talikod ko, abay, sabi ko, Tutoy, ang bigat mo. Bigla na siyang natumba, sabi ko, tayo. Ayun, hindi na makatayo. Sabi ko, upo ka muna dyan. Mamaya naghiga-higa. Dumiretso na naman sa CR, sabi ko, ano ka? Masok ka, mama. Nag-almusal ka naman kanina, Mark? Nag-almusal naman po. Nag-almusal naman? Bago pumasok sana, nag-almusal naman? Opo, at may naano lang po ako doon sa munisipyo at may surpresa daw po sa amin si Mayora. Bibigyan daw po kami ng puhunan.
Tapos ang gagawin namin, babalik po namin walang tubo. Gusto ko kung sakaling mabigyan ako ng punan po, mabigay ako kay Papa kahit magkano siya na lang po mamili. Ako na lang pong bahala doon Parang paihiramin kayo ni Mayora ng puhunan. Opo. Pero babalik niyo yun. Opo, babalik po namin. Wala naman pong tubo. Siya pa rin po yun. Buti na lang, nagpunta si Tatay Budoy sa school kanina. Opo, naghatid pa ako ng Ano namang excuse sabi letter. ng teacher Tatay sa iyo? Ay, okay lang naman daw po. Basta daw kung may nararamdaman daw po ang bata, huwag daw pong papapasukin. Pagpilitin, pumasok. Opo. Oo. Pero ano masabi mo Tay? Si Mark pala, pinagtrabaho ng 4 na oras. Tapos hindi man lang pinakain. Yung mga kasamahan naman daw niya, nagtrabaho lang daw ng 1 oras ba Mark? Opo. 1 oras ba't si Mark 4 na oras? Hindi ko nga po alam bakit ganun sila. Dapat hindi naman sila ganun. Parang naman nilang pinahirapan yung bata nang wala namang kinalaman. Grabe 4 na oras isipin niyo yun. Ano ba Mark yung nilinisan niyo doon? Alin? Yung mga kasama ko po, naggamas lang. Ako pinagdilig, pinagbuhat ng mga simento, pinapasok sa loob. Sabi ko meron pa po. Sabi meron pa. Yung buong pinalinisan po sa akin. Dami ko po ginawa doon. Yung mga Ano kasama ba ko, yan Mark? Papabalikin pa ba kayo doon? O paglilinisin pa ba kayo? baka sa susunod. O okay na yun? Sa Sabado po yata baka doon po kami sa youth crisis pumunta. Laki na ng dala ko po. Di na ako namimili po baga. Hindi ka na nangangalakal? Hindi na po. Pero kapag edad ko ng 18 baka makasama ko rin si Kuya Rans dyan sa kalsada po. Okay. Habang yung bibigay sa akin ni Mayora na puhunan, ipapano ko kala Papa pag mapagawa ng tindahan, tapos papano na lang kay Papa. Ibibigay mo na lang kay Papa mo? Opo, para may pahunan po siya, tapos ako pagsasabay ko po yung pag-aaral ko at trabaho. Di pa ako pwede po insip pa lang po ko. Okay. Anong pakiramdam mo ngayon? Ano nararamdaman mo? Nahihilo ka pa? Di naman na po masyado. Nangihina nga lang po kung may Nanghihina yung mga tuhod mo, pakiramdam mo? Opo. Okay. Grabe. O Tatay Budoy, ngayong araw mo, mangangalakal ka pa? Mga ngalakal po, pinakikiramdaman ko lang po si Mark. Parang maaga-aga yata yung uwi mo ngayon Tatay, ano? Ay, kasi po, sabi niyo po kapag mapunta po kayo doon. Kasi nga, nagpunta nga ako sa school. Tapos, sabi ng teacher, wala po si Mark, nanggaling po dito yung tatay. Opo. At ang sabi nga ay ini-excuse daw yung bata at may nararamdaman. Kaya po ako nagpunta dito. Kaya baga nagsabi po ako sa iyo, Opo. Tatay, pupunta ako sa inyo. Ngayon, dapat bukas pa ako pupunta dito. Kaya nga lang, nalaman ko yung nangyari kay Mark. Kaya pumunta kagad ako dito sa kanila. Para kamustahin si Mark. Kala ko nga po makagalit kaya sabi ko pipilitin ko talagang pumasok kahit ang sama ng pakiramdam ko. Pero para may pumipigil lang po sa akin kung pipilitin mo para mong pinahirapan din ang sarili mo. Parang may nagaganon po sa Gusto mo akin. sanang pumasok kasi Opo. naisip mo baka magalit ako. Opo, ganun nga po. At sabi ko laki ng tiwala sa akin ni Kuya Mark, tatagkalin ko na naman, sisirain ko na naman. Hindi, kaso problema po, naka puting t-shirt na po ako, tapos bigla na lang po ako natumba. Nandilim na lang po pati mata ko. Pero hindi ka naman nagutuman. Okay naman, nag-almusal ka. Nag-almusal naman po ako, nagkape din po ako. Baka talagang nasobrahan ka lang sa trabaho sa pinagawa sa inyo. Opo, baka nga siya po. Kahapon. Ay, kahapon ba yun ay? Oo. Nasa arawan po kami. Nasa? Arawan po. Nasa init? Opo. Nasa init kayo? Yung Nagkatrabaho? mata lang yung mga kasama ko, may mga pinapandungan. Nahuli lang po tako nun Parang akong pinarusahan. Grabe naman yun. Kung saan ako tinuro nung kalbo po bang ang taga-munisipyo. Tinuro po ako sa Itok, punta po akong Itok. Nagano ka doon? Ang layo nun. Nagano ka doon? Doon daw pumalinis Puro 4 daw po. Naglakad ka lang papunta doon? Opo, sunod naman, ubang po. Sabi ko di na. Tinisting ko dito sa Puro 4 sa may poblasyon po baga. Doon ko po nadatnan sila. Yung mga kasamahan mo? Opo. Grabe naman yun. Bakit kung saan ka hindi ba nila alam na wala ka namang service? Naglalakad ka lang, tuturo ka sa malalayo na ganun. Yung pong Itok mga lingap, malayong barangay din yun dito. Kapag lalakarin mo yun, may kalayuan. Nalakad ko na po yun. Tapos pumunta pa siya ng barangay Ubang. Malayo din yun. Although dinadaanan yun, papunta ng Itok, yun yung unang mong dadaanan na barangay. Pero malayo po yun, kung lakad. Maglakad sa malayo kay Mark,
kami ni Papa, dahil pa po ni Papa. Siguro nung iniwan po kami nung kasama namin, yung Aleo pong yan hanggang bahay, nilakad lang po namin yan. Lakad. Lakad lang po Ikaw ba tatay, ikaw nga tatay magsabi, gano nakarating ka naman ng Itok? Malayo pa nga ito. Di ba malayo no? Opo, malayo yun. Lalakarin, nilalakad. Pero kung nilalakad ko lang, kaya ko lakarin. Kaya naman. Mhm. Ikaw ba Mark, ano ka ba nagpunta doon? Anong oras ka ba nagpunta doon? Alas 9 po. Nakarating ako alas 10. Mainit na yun. Oo nga po. Tapos nakakisabay lang po ako doon pagpauwi po. Tapos pinapapunta na naman ako sa Ubang po. Sabi ko pupunta po ako, pero ang pinuntahan ko talaga yung poblasyon po, yung Puro 4 po baga. Tapos doon mo na sila na datnan nga. Opo. Grabe. Sabi ko nga po Grabe itong experience ni Mark. Kaya lesson learned Mark. Dahil sa nagawa nyo, kaya kayo pinaglinis ng ganyan ng munisipyo, no? Kaya dapat iiwas na sa ganyan. kung tutusin kung sino po yung walang kasalanan, siya pa akong nadin. Wala po akong kasalanan. Kahit sino po, meron na makakapagsaksi ko po. Sila, nanguhugot po sila ng wire, samantalang po ako, nakaupo lang po ako doon sa may, purok. Tapos tinawag po ko nila. Sabay samahan ko lang daw po sila. Sinama ko po sila. Akala ko kung ano yung gagawin nila. Kapag ko po, yung pala, ibibinta pala po nila yung ninakaw nilang wire. Pati ako nadamay po sa kanila. Napicturan ako. Tapos ikaw pa yung pinakamatagal na nagtrabaho. Kaya nga Mark, sa susunod, huwag ka sa mga barkada mo na ganyan. Paulit-ulit ako sa'yo nagsasabi na iwasan mo yung mga barkada mo na gumagawa ng masama. Kagaya kung sinasabi mong wala ka dong kinalaman, wala ka dong hindi mo naman talaga intention yun, tapos napasama ka dun. Kasi nga, sumasama ka sa kanila. Kinakaibigan mo sila, kaya pag isang akit nila sa'yo, sasama ka kagad. Hindi na nga po nasama. Ganyan yung mangyayari talaga. Hindi na nga po nasama. Okay. Iniwasa. Saka sinabihan ko yan pati. Sabi ko, anak, alam mo ka kung wala tayong record sa barangay ng pagnanakaw o kahit anong natin. Malinis ang ating record. Tayo ka kung may record, yung ikaw ay nabugbog 6 na taon ka lang. Yun yung pinakang record. Ano pa yun? Pabor pa nun sa inyo. Siyempre si Mark yung Dahil lang sa tsinelas. Doon pa kami sa Katyuan nakatira. Yun lang yun, napadaan lang yun at inutusan itong isa na bumili ng itlog. Pagdaan doon sa may tindahan, nagiiyak yung bata. Nawawalan daw ng tsinelas. Ito itinuro. Ito ang binugbog ng maga. Grabe yan. Yun yung pinakang record mo lang pala Mark. Tapos wag mo siraan yung record mo. Ano? Kasi sa kagaya baga nung sabi ko sa inyo nakaraan, paano pag mag-a-apply ka na ng trabaho, mahirap, hindi basta-basta makapasok pag may record ng NBI o police clearance, di ba? Opo. Kaya yun yung iwasan mo. Yung mga barkada na ganyan. Hindi na nga po nasama. Simula nung, di ba, isang beses na po pati ako nagsama doon at akala ko kung saan sila mapunta. Sabi ko saan ba kayo mapunta? Sabi, ma-deliver lang kami ng Kalakal, may papapick up kami. Yung pala, yung tanso nilang daladala na nga po. Galing pala yun sa munisipyo. Tsaka Mark, meron ako sa yung gustong itanong, may nangyaring insidente dito sa Kapalonga na sabi, mga kaibigan mo daw yun, yung sumira ng mga CCTV dyan sa bayan. Ay, labas na po ako dyan. Pero mga kaibigan mo, mga kilala mo yun? Mga kakilala ko lang po yung iba. Mga kilala mo? Gusto nyo po malaman yung pangalan? Huwag mo na sabihin sa camera kasi mahirap naman, baka masira naman yung buhay nila. Mga bata pa naman yun, pwede pa naman sila magbago. Kung babanggitin natin dito habang buhay na ito, nandito video na to, paano kung may makapanood, masira sila, no? Nga po, di pati sila mapagtripan ka pati. Baka mamaya ikaw pa yung balikan nila. Pero ang gusto ko lang malaman, hindi ka naman kasama doon. Hindi po nasama doon. Kahit si mama na po nagsasaksi, simula nung pero pag nauwi po ko ng gabi dito, alam po nila mamang nagsiselfon lang po ko. Nag-ano ko sa Facebook, nag-chat ako doon kala Lula. Tapos nanonood po ko ng vlog natin po baga. Pinapanood mo. Opo. Kaya ka umuwi dito ng gabi. Saan ka ba Mark dumadayo dito kapag Pag Ay, doon nagwa-wifi lang po. po yan sa may ka? purok. Saan? Nakatambay. Doon Saan po yan purok? laging napupunta. Doon sa may dati nyo pinagtatrabahuhan, sa dati nyo tinitirhan? Minsan po kala ko Jerry. Okay. Doon ka nag-wifi. Opo. Okay naman lang sa'yo nanay na ganun yung setup ni Mark, umuwi ng ganung gabi.
Ay, sinusundo po namin yung pag alam na naming alas 7, sinusundo namin yung mag-asawa. At mahirap na kasi iniiwas ko rin po yung anak ko sa problema ng at Madawit kasi na naman sa ibang problema, no, nanay? mahirap na. Mm-mm. Siyempre ho, ang iniisip ko, ikaw kako ay ka ng mga sponsor mo, paano kung malaman na ganun ka pala, ganun nga sabi ko, masisira ka sa tao. Tama yun. Pabayaan mo na kako silang masira, Wag lang ikaw. wag lang Basta ikaw. tayusin mo yung buhay mo kasi kaming mga tumutulong sa'yo, si Tita Faye, inaayos ka namin. Inaayos namin yung magiging buhay mo. Kaya ikaw sana, tulungan mo din sarili mo na mabago yung buhay. Huwag ka na sumama doon sa mga ganun, no? Kasi walang maidudulot na maganda sa iyo, no, Mark? Kaya nga sabi ko, kung ikaw ay mangangalakal, sumama ka dito kay papa mo. Kayong dalawa ang magkasama. Huwag nang ka kung sumama sa iba at katulad niyan, hindi ka gumagawa ng mali, ikaw ang napapagbintangan. Kung ano man ang nawawala, sa iyo o katulad ka ako, dinidiin ka sa hindi mo naman ginawa. Ako rin naman talaga makakapagsaksi ng pangyayari ng magang iyon dahil sila ang sumundo sa anak ko. Sinundo pala dito. Saan ka ba sinundo, Mark? Dito po sa bahay, nananahimik po ko nung araw na yun. Sabi may pipick up na silang kalakal, mapasama lang po sa akin at ituro ko daw yung junk shop na mahalang Pambentahan. presyo. Opo. Tinuro ko naman po. Ibig sabihin dito pa pala siya sinundo na eh. Opo. Wala mo po talaga akong kasalanan pati nun. Sinundo lang po talaga nila ako nun ay. Wag naman po sanang ganun kasi ang anak ko ay hindi para nakaw. Yung nagsasabi kasing, pupunta ka na naman dito. Aakitin mo na naman mga apo ko at yung anak ko para magnakaw. Walang kinalaman ng Si Mark na po ang sinasabihan ng ganun. Tinan mo na, namin nagsasabi. nagiging bad record ka na sa ibang tao, Mark. Kasi kagaya niya, may mga magulang pala na kapag pumunta ka doon, sasabihin sasama mo na naman yung ganito, apo ko, magnanakaw ng ganito, ganyan. Ikaw yung napapasama, Mark, sa ganyan. Hindi naman po. Pangalawang beses na to, di ba? Yung una, doon sa muntik silang ipabarangay. Tapos ito, pangalawang beses na to, sa munisipyo na to, Mark. Baka sa susunod, makita kita na sa police station ka na. Ay, di na po. Di na po yung mangyayari. Dito na nga lang po ako sa bahay. Kahit gabi po, hindi na ako naalis. Minsan po, nagre-review ako. Nandiyan pa nga yung aklat ko po ng grade 6. Dinubuklat ko pa rin po. Hanggang ngayon. Opo. Binabasa-basa na lang niya pag naiinip. Anong plano mo ngayong araw? Kaya mo ba o hindi? Pag hindi, wag mong pilitin. Nahihilo pa po ako. Nahihilo ka pa. Sige, wag mo naman ang pilitin. Total may ka naman. Total na pati naging gasoline station. Sana all total. Total, may excuse letter ka naman Opo. Ay, okay na siguro. Naintindihan ng teacher, ano? Ano, Mike? Opo. Okay. So, yun lang mga kalingap. Akala ko kasi kung anong napaano si Mark kaya napunta ako dito at yun yung sabi ng teacher sa akin kanina na pumunta daw si Tatay Budoy doon at nagbigay ng excuse letter. Kaya sabi ko nung makita ko sa Tatay Budoy, Tatay, pupunta ako sa inyo. Nanginig nga ako kaninang umaga. Na ano po? Nanginig ako sa takot at bigla na lang tumbay ang anak ko Sabi ko, Diyos ko po, ano ba naman yan? Wala pa ako akong kasama rito. Butit na may nakakita, ang anak mo na, paano? Sabi ko, awan ko bagaw dito. Sumama ang pakiramdam na Leo, ayan, natumbang. Sabi, magdudumi ang damit niya, itayo mo na. Mabuti na lang mga kalingap, nandito si Nanay Glyza kanina. Paano na lang pala kung wala si Nanay Glyza dito kanina? Kung umalis pala si Nanay Glyza o ano. At ako'y may ginagawa diyan sa likod, nagtatanim ako ng mga balinghoy, tinatanim ko. Sabi ko, buti na lang nanay, nakita mo kaagad, ano? Mga kalingap, si Mark ay hindi siya nahilo dahil sa walang kinain. Kumain po siya ng almusalan. Talagang siguro sa dala ng pagod o ano man, pwedeng may nakain o dala din talaga ng pagod niya kahapon dahil sobrang init daw pinagtrabaho. At 4 na oras daw siya Anong oras po siya nagsimula na dun sa munisipyo nagtrabaho kahapon? Alas 9.
Alas 9 yan nag-alis. Nag-alis dito at nagpunta ka pa nga pala kung saan ano. Opo, Tapos nag-umpisa ako anong doon ay oras ka nagsimula doon? alas 11 po ako nagsimula doon. Alas 11 ka nagsimula. Opo, alas Tapos 11. nakauwi ka dito anong oras? Mga alas 3 na po yata eh. Ng hapon. Opo, alas 3. At Alas 3. alas 3 bagat 4 na oras ako doon. Ayun. Bali alas 3 na ikaw Opo. nakauwi. Wala pa pong Tapos merienda. hindi ka pinakain doon. Hindi po, mantala yung mga kasama ko, isang oras na nga, tapos sila pa nakasupdrink. Tapos nakatinapay, ako wala. Hindi man lang ako inalok po. Grabe. So sana matapos na yung ano sa inyo, yung punishment sa nagawa ninyo. Ilang araw daw ba yung sabi? Isang buwan daw po. Isang buwan? Opo. Grabe naman, tagal naman nun. Sa youth Every crisis. Saturday? Opo. Tapos mapunta kami youth crisis po. Isang buwan, every Saturday, di 4 na beses lang yun. Pero kaya nga lang tagal naman. Grabe yung punishment naman. Sa bagay, para matuto din ng mga bata na hindi na ulitin yung mga ganong bagay. Ano nanay? Aral. Okay. Sabi ko nga dito, aral na yan sa inyo. Mm-mm. Ay kahapon nga nandito yung yung mga bata. Sabi ko, Sabihin mo sila, nay, wag nang akitin si Mark. sinabi Kayo po ko, dapat nagsasabi sa mga bata, wag niyo nang akitin yung anak ko. tinanong ko nga, sabi ko, ano na naman gagawin niyo dito kako? Sabi, tatawa, lang si Marta, malinis kami dun sa Sabi ko, ayan kako ha, pinaringgan ko na yung dalawa. Sabi ko, ikaw kako, Daniel, namumuro ka sa akin. Ako kako, sa totoo lang, wala, simula ng bata pa ako hanggang ako'y tumanda, wala akong bad record na ganyang pagnanakaw. Ngayon lang ako naka-experience sa anak ko pa. Nakako yung hindi dapat gawin, pinaggagawa. Ngayon, ikaw ngayon kako ang pinaparusahan. Ang saya kako ng mga taong iyon, sobrang saya kasi nakadiin sila. Hindi nila alam yung pangalan ng bata na wala namang kinalaman. Sabi nung isa ay hindi na kami gagawa talaga ng mali kasi nagagalit din si mama at saka si papa. Sabi ko, mabuti. Kaya Mark, iwas-iwasan mo na yung mga taong ganun ha. Opo, di ko na nga po pinapansin pag nasa school ako. Huwag mo na silang samahan. Sabi ko, di ba, sabi ko sa'yo, sumama ka doon sa mga mabubuting ginagawa. Opo. Yung matatalino, diyan ka sumama para ma-sharean ka din. Kung may talino ka, ma-share mo din sa kanila. Kung may nalalaman ka o sila din, ma-share din nila sa iyo yung knowledge nila, ano? Opo. Okay. Sige, Mark, magpahinga ka muna. Higa-higa ka muna dyan, kuya. Magpahinga ka muna dyan. So, pagpahingayin muna natin Tatay Budoy si Mark, ano? Aha. Okay. Anong ulam nyo ngayon? Wala pa po at delisa pala ako ng pang-ulam. Oy, wala si bossing. Wala nga pala. Wala dyan. Wala dyan. O, sige, bigyan ko yun lang ng pambili. Bumili kayong ulam, ha? Opo. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa amin ngayong vlog na ito dito kala Mark. At nag-alala lang ako doon sa bata kaya ako napunta dito. Sa totoo lang, dapat nandun kasama ako ni Commander at inaasikaso yung sa pabahay niya. Kaya nga lang, nagpaalam ako saglit. Sabi ko, bibisitahin ko si Mark kasi baka napaano yung bata. So wala namang sigurong kailangang i-take na gamot, kundi kailangan lang magpahinga kasi napagod siguro kahapon sa pagpapalinis. So yan, lesson learned sa mga lahat ng kabataan. Huwag tayong basta-basta sumama. Hindi importante ang napakaraming kaibigan. Kahit pa yan isa lang, basta yung sasamahan ka sa mabuti, hindi yung isasama ka, idadawit ka sa kasamaan. Kahit nag-iisa lang yan, hindi sobrang halaga ng sobrang dami mong kaibigan kung lahat naman yan idadamay ka sa mali, no? So yun lang sa mga kabataan dyan. So maraming salamat sa pagsuporta nyo. Marcos TV Channel ang inyong lingkod at hindi tayo magsasawang tumulong sa abot na makakaya natin, sa abot kaya ng mga tumutulong sa atin na sponsor at napakalaking blessing nyo sa amin. So maraming salamat ulit. At ayun, panoorin nyo yung vlog natin kahapon na pamimigay natin ng Jollibee sa mga kabataan. Maraming salamat, supportan nyo Commander ni Marcos Almo Vlog sa Facebook page. Ayun. Maraming salamat ulit. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at palagi kayong mag-iingat.